Eto, sabi kasi dito, no? Basahin ko muna, ha? Image. Anong image? Kasi ano natin? Ito yung image. Right. Sabi rito ng Billionaire News Channel, I will admit na destabilizer ako kung kahulugan nito ay nagsumbong sa bayan. Attorney Levito Balicod on Politico Talks push back against accusation labeling him a destabilizer, saying that if exposing alleged corruption and informing the public considered destabilizing, then he accepts the tag. Balicod clarified he has no communication whatsoever with the Vice President Sara Duterte family, denying claims linking her to the allegations. Linking her? Raised by the group of 18 individuals presented as former soldiers. He emphasized that their intention is not to create chaos but to serve the public, expose wrongdoing, and promote accountability. On the other hand, no, ayaw ko mang sabihing bogus kayo, no, pero parang lumalabas ngayon sa investigasyon ng NBI eh. No, na parang ngayon nakatira kayo kung ano, di ba? Although it doesn't affect the yung naratibo, pero ngayon nakatira kayo kila ano? Kanino kayo nakatira? Ito sa Corinthians pa kayo, hindi sabi eh. Malaki ang posibilidad that you're doing this dahil nakasadlak kayo sa kahirapan. Pucha, ano kasi kayo ng buto, magbanat daw kayo ng buto. Yan yung sinasabi ha. Oh. Pero eto kasi no, etong topic natin to, itong destabilizer issue. 'Di ba? Destabilizer o narrative warfare. Kapag may naglalantad, biglang may label eh. Pero wala kang magagawa dyan. Ganun talaga. Mali-label ka lalo na't natutunugan ng mga tao na may iba kang intensyon. E nababalita, parang trip mo na tumakbo ha. Pero kung hindi man, absuelto, pwede. Pero ang problema, mukhang hirap kayong patunayan na shoot sa banga yung mga pinagsasabi nyo. Na kaya, ngayon, lumalabas pa, banggit kayo ng banggit kay Speaker Martin, tapos dun, ayon sa investigasyon, walang matinding ebidensya na nakita nyo na hindi nyo nakita. May pag-amin. Yung 18. Kung okay ilan ba yung na-interview sa 18 na wala kayong ano eh. Walang nakakita kay Speaker Martin. Puro sa bahay. Nag-drop kami sa bahay. Nag-drop sa Malacanang. Puro ganun eh. Oh. Lumabas yung balita tungkol sa salitang destabilizer at ang pahayag na kung yung pagsasalita laban sa katiwalaang destabilization, handa raw itong tanggapin neto ni Balicod. No? Ang balita namin eh, magsisenador ka daw ah. Ika, wala na, okay na, hindi ka dadaan sa kung ano, senador agad, ganon. Dito nagsisimula yung isang classic political pattern na paulit-ulit na nangyayari. Gagawa ng eksena, magpapapampam, and then later on, tatakbo. 'Di ba? Si the likes of Mike Defensor. 'Di ba? Biglang tatakbo. Oh. Sino yung mga karakter na nandito na involve? Si Balicod, si Sara, yung 18 na Marines na sundalo na ewan natin kung talagang Marines nga hanggang ngayon wala pang clarification. No. Political pattern. Pagpansin ninyo, ganyan kasi madalas yung ginagawa kaya na pagkakamalang destabilizer eh. No? Ito yung tinatawag na politika sa politika, labeling strategy o narrative warfare. Pag talagang pero shoot naman eh. Ano? Shoot kayo ron. Kaya huwag kayong pag-destabilizer. Disturb talaga. Biro nyo. Walang kung ano-ano. Pinagbintangan nyo yung Pangulo. Tapos ang gusto nyo, imbistagahan kagad yung Pangulo. Aba. Para kayong
Mm. Ganun talaga, kapag may lumalabas na issue, imbis na sagutin yung issue, no? Ang unang laban talaga is scrutinize yung bintang. Ganun naman talaga eh. 'Di ba? Eh, sino yung mga the likes na tumutulong dyan? Yung may pakana kay Gutesa, si Marcoleta, ganun din si Mike Defensor. Si Mike Defensor, putya, kandatae sa pagtatanggol sa inyo. Putya, labo-labo naman yung mga pinagsasabi. Biruin nyo sino maniniwala doon sa kagaya na na-discuss natin kahapon. Okay ba yun? Na totoo ba yun? Sabi daw nung 18 Marines, ayon sa kanyang sa pakikipag-usap niya dito, no? Isang buwan pa lang na nakakalaya si Senator Laila de Lima, which is, I think it's magpapasko. Isang buwan pa lang nakakalaya, nakikipag-meeting na raw kay Saldico tsaka kay Speaker Martin. Sigurado ba kayo? Magkakilala ba yung mga yun? Paano nagkaroon ng pagkakataon na maging magkakilala yung mga yun? Mga walang yato mga to. Biruin mo, isang buwan pa lang daw. Hindi na nagpahinga si Senator Laila de Lima eh. Dumiretso na nakipag-meeting eh. Kumamal na raw ng salapi. Nakita na raw nila kagad na may bit-bit na pera. Para, sino maniniwala doon? Alam niyo talaga, no? Sa akin, para sa akin, kalokohan talaga yan. Ang tunay na laban, hindi lang kung sino yung nagsasabi ng totoo eh. Ang laban yung kontrol ng naratibo. Kaya yan yung pinaglalaban nila. Pagka natatalo na sila, pagdating sa naratibo, control ng public opinion, yun yung gusto nila eh, mind setting. 'Di ba? Political positioning. Yan yung tawag dyan sa narrative control pagdating sa political power. Kaya ako, sa politika, hindi nauna talaga katotohanan. Nauuna yung kwento. At kung sino yung makakakontrol ng kwento, siya yung may unang panalo. Kaya ura-urado sila naglabas dyan. Ura-uradang nagpa-presscon. 'Di ba? Kahit wala pang pirma yung mga affidavit. Kaya ganyan. Gusto nila makontrol yung naratibo. Kasi sinasamantala nila na yung pamahalaan hindi bumabato. Tanggap lang ng tanggap, salag lang ng salag. So let's end it with that. Tingnan natin, kaabang-abang din yan talaga, no? Kasi maganda na may mga development niyan in favor of administration. So with that, punta na tayo sa ating susunod na talakayin. Magandang gabi po sa lahat. Sana nandiyan pa kayo, no? Gising pa ba kayo? Maaga nyo naman matulog. Oh. Kaya magandang araw po ulit sa lahat. Doon sa mga bagong dating dyan, good day, good day. At syempre, naliligo ba kayo araw-araw? Huwag kayong gagaya doon sa mga vlogger ng kabila, yung mga DDS. Live lang ng live, walang ligo-ligo. Mas madalas pa daw mag-birthday kaysa maligo eh. Sabi ni Luni. Punta na tayo sa ating susunod na tatalakayin. Wait lang. Pero syempre, bati muna tayo. And of course, hindi ko na nakalimutan kong i-promote kanina. Lumalabas naman dito, no? Yung ating mga kapatid, of course, na nagla-live din dito. Andyan si Ma'am Admin Rich. Andyan din si Ma'am Admin Rich. Andyan come on! Si Ma'am TPL3. Syempre, yours truly, Banat Boy. And of course, may bago kami makakasama. Syempre, bukod kay Nyolo, si Nyolo, lagi na rin naman nagla-live dito. May bago kami makakasama, hindi pa pwedeng sabihin ko sino eh. Pero imported is stateside. And of course, I think next week, we're gonna be starting Birahan PH. Siguro pwede na may promote dito yun kasi si Nyolo, nasa Birahan PH din niya. Anyways, magandang gabi po sa lahat. Shoutout dun sa mga bagong dating. Ayan, binaba ng ating bossing Alexander yung mga link
no, ng mga ating mga tropa peeps. And of course, at Tiger Eyes, nabati na ba kita? Si Ma'am Christy Jam MG. At dun sa mga bago pa na nandyan, of course, shoutout po sa inyo si The Jumper. Ayan, Ma'am The Jumper, shoutout. And Ma'am Ryan Enicose. Ayan, shoutout. Eto, ano ba yung susunod nating topic? Ito, syempre ito mainit tong topic na to. And of course, no, kasi all of you knows naman, no, na nandito tayo sa Middle East and we are the ones who are having the, you know, yung direct impact. Pero syempre, apektado lahat ng bansa sa buong mundo pagdating sa presyo. Pero eto, puntahan natin tong ang sinabi ng ating mahal na Pangulo na talagang kailan ba nung isang araw, no, I did manage to conduct a live stream dun sa channel natin and I was fortunate na na-explain natin pagdating, no, almost 23 procedures or 23 na yung mga kilos o gawa na ginawa ng ating pamahalaan para para matulungan o maibsan kahit konti yung ating pagdating sa natin, no, diyan sa mararamdamang pagtaas ng presyo. Alam nyo, ang dami ng ginawa ng ating pamahalaan and hindi pa rin natatapos yung no, nagpauwi na ng mga tao, yung excise tax isususpinde, mga ayuda para sa mga operators, driver, itinigil yung pagtaas ng pamasahe, 'di ba? Mga ayuda para sa mga nag-aagrikultura. Okay talaga, no? Hindi ko alam kung bakit marami pa rin yung nagrereklamo. Siguro mga karamihan nagrereklamo yung hindi nagtatrabaho. Basahin natin 'to ha. Sabi dito, tungkol naman sa supply ng langis, nakikipag-usap na po tayo. Ito, isa rin tong procedure na yung, I think I did manage to post this, price freeze. Yan. No, na kung saan nakipag-usap yung ating mahal na Pangulo sa iba't ibang kumpanya, ganun din sa mga markets na baka naman pwede, wag nyo munang itaas, ano? Pero ito, basahin na lang natin para medyo mas hindi tayo nagkakalat. Tungkol naman sa supply ng langis, nakipag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partners gaya ng India. Sinasama na natin ang iba pa at lalapitan din ang China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea patungkol sa posibleng supply arrangement. Maganda naman ang naging usapan natin. Buti na lang at talagang kinakaibigan natin sila. At sila ay handang tumulong sa atin. Ang ganda, di ba? Nakikipagkaibigan. Enemies to none. Friends to everyone, di ba? Talagang may pakinabang hindi lang salita yun. Di ba? Eto yan noise versus governance. 'Di ba? Yan yung ginagawa ngayon. Binabalahura yung Pangulo, dinidiscredit, tinatawag na bangag. Gusto nila yata habang busy yung ating mahal na Pangulo, habang busy yung ating administrasyon na kumilos, umaksyon kontra dun sa mga issues na nagaganap ngayon sa ating bansa, gusto nila, sasabay sila para sagutin din sila. Doon sa bangag-bangag nyong mga DDS Utakluga. DDS Utakluga! DDS noise versus governance. Tahimik na trabaho, maingay na politika. Yan ngayon yung nangyayari. Tahimik na trabaho, maingay na politika. Sa tingin ko, alam nyo, marami sa inyo nagtatanong siguro din, no? Kung bakit ganyan sila? Bakit patuloy, no? Na hindi ka-appreciate na yung ginagawa ng ating pamahalaan, pero patuloy pa rin sila sa pag-uusig, sa walang kapararakang pagkikriticize. Hindi na nga kritisismo halos. Pangungutya, 'di ba? Ito, nakikipagkaibigan yung ating mahal na Pangulo.
'Di ba? Kaya tahimik na trabaho, maingay na politika. Habang maingay ang politika tungkol sa destabilization, impeachment, rallies dito, rallies doon, may tahimik na usapan sa likod sa tungkol saan? Sa supply, trade partners, foreign negotiations. Sino ang kumikilos? Rekta yung ating mahal na Pangulo nakikipag-usap. Ano yung mga bansang binanggit? India, China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea. Nakikipag-usap tayo. Ginagamit natin yung ating relationship na na-established para makisuyo. No? Kulang kami sa ganito. Kulang kami sa ganyan. Ayan, may resultang maganda. 'Di ba? Ito yung tinatawag na noise versus governance divide. Sa politika may dalawang may dalawang mundo, may dalawang parte. Political noise, government framework. Asan dyan? Asan dyan si PBBM? Asan dyan yung kabila? Take note yung mga kabila, most of them, 'di ba? Yung mga maiingay sa kanila, may trabaho rin bilang official ng gobyerno. The likes of Sara Duterte, Vice President yan. 'Di ba? Sila Pulong, Mayor, Congressman, si Pulong. 'Di ba? Dating gawin na mas napapansin ng tao yung away yan kaysa sa trabaho. Doon nila gustong dalhin para maligaw, mabulag, para magamit sa kapakanan ng botohan sa 2028. Ito yung bahagi ng alam niyo yun, strategy, power, narrative. Yan yung bahagi ng governance optics versus political optics strategy. May mga leader na yung maiingay para makita, may mga leader na tahimik pero nakikipag-negotiate. Ang politika at governance, magkaibang laban yan. Magkaibang laban yan. No? Kaya nga yung the likes of Magalong na ang kapal ng muka. Biruin mo, no? Tawagin mo yung sarili mo na mayor, good governance, idugtong mo sa sarili mo yan, pucha, hindi ka na nahiya, hindi mo man lang inantay na kami makapansin na good governance nga yung pamamalakad mo. Wala, hindi, good governance kami. Diba? Governance optics versus political optics strategy. Maiingay para makita. May leader na tahimik pero nakikipag-negotiate. Nakikipaglaban. Nakikipagkaibigan. Nakikipaglaban para sa ating kapakanan. Anong tunay na laban? Ang tunay na laban ay economic stability, energy security, at international relations positioning. 'Di ba? At yun nga yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Hindi lahat ng laban sa politika ay nasa media. Marami nasa negotiation table. At doon dumidigma yung ating Pangulo. Saan? Sa negotiation table. Hindi sa media. Minsan, tayo, nabubuisit nga tayo. Bakit si PBBM ganito? Bakit ganyan? Hindi nakikipagbardagulan. Nakikipagbardagulan siya. Pero sa negotiation table, sa tamang platform, pinaglalaban yung karapatan mo, karapatan niya, karapatan natin. Tayo mga Filipino. Yung kapakanan. Ginagalit niyo ako eh. Tumataas tono ko para mali. Chill. Hindi, nakakabuisit lang din kasi. Kaya siguro hindi ko maiwasan na mabuisit at saka maasar. Kasi habang yung Pangulo natin binabarag,
Ang hirap talaga makipaglaban, no, sa totoo lang. No, lalo na pag loyalista ka. Feeling mo ikaw yung nasasaktan para kay PBBM eh. Para sa pamilya niya. Pero kahit hindi tayo inform, 'di ba? Ayun, no. In-expose natin dito saan dumidigma si PBBM sa negotiation table para sa atin. Alam niyo sa politika, no? Ang nakikita ng tao yung ingay eh. Pero ang nagdedesisyon ng kinabukasan ng bansa, kadalasan, nangyayari sa tahimik na usapan. So let's end it with that. Noy! Magandang gabi sa lahat! Ha? Marami pa tayong topic. Maganda yung mga topic natin dito, no, na ating pinili. So, alam nyo, ako pwede ba? Okay lang, palakpakan ko yung mahal na Pangulo natin. Tsaka yung siyempre, yung mga kasama niya dyan sa administrasyon, yung kanyang mga kabinete. Palakpak para sa akin kasi saludo, mahal na Presidente, no, dun sa mga maganda mong ginagawa. Thank you very much talaga. Kasi, no, yung pakikipaglaban nyo para sa amin, maraming salamat po. Anyways, let's proceed na dun sa ating susunod na topic. Yes, of course, I would like to take this opportunity para i-promote si Ma'am TPL3, si Ma'am Maureen, yours truly, Banat Boy. Makikita nyo from time to time, binababa naman dyan ng ating mga kapatid yung kanilang mga channels as well as my channel. Kung hindi naman po malaking bagay, baka naman po pwede nyong i-like na yung pinost natin na dalawa channel ko Oh, sikat na ako eh. And of course, may Facebook page din tayo na we are very active. So, please, baka masuportahan nyo kami. And yun, oo naman, PBBM lang ang sa kalam, Ma'am Alicia Duran. No? Boss Arnold, yan. Magandang gabi. Doon sa mga bagong dating, shoutout po sa inyo, Ma'am Bengay. Wala ka, hindi mo nakita. Nagwawala na ako rito, Ma'am Bengay. Feeling ko, channel ko eh. Gusto ko na sanang itaog tong channel na pa ganun eh. DDS, utak luga. Hindi, nadala ako kasi kay PBBM parang yung awa lang ba, no? Nakita niyo na ba si PBBM nangangayayat? Kawawa eh, no? Mamalaga 143. To. Punta na tayo dito sa ating susunod na topic. Magandang gabi po sa lahat. Welcome dito sa channel ng ating kapatid na si Nyolo. I'm your host for tonight. Bana Boy. May mga nag-host din dito. Alam nyo na, si Ma'am TPL3, si Ma'am Adwin Rich, at meron kaming bago. Babae ulit. Ma'am Libby, sikat ka na talaga. Di naman. Ma'am Liberty naman. Huwag naman OA naman eh. Mamaya. Kung pang ilang topic na tayo? Pangatlo pa lang. Tumataas na alter pressure natin. Pangatlo pa lang pala tayo. Ito, magandang gabi po sa lahat. Happy Monday everyone. Siyempre, punta na tayo dito. Dito sa impeachment season na kasi, di ba? Hustisya o legal weaponization. Yan. Kasi di ba, wini-weaponize, ginagamit sa politika, yung impeachment na yan. Anak ng teteng kayo, impeachment nga eh. Political in nature. Di ba? Impeachment season talaga yung ganito, no? Yung Pebrero, pagpasok ng Pebrero, tingaling-ngaling. Impeachment time! Di ba? Ito sabi dito ng Billionaire News Channel. Luis Torres, VP Sara impeachment cases. Ulit. Luis Torres, VP Sara impeachment case stronger than Marcos complaints. So yan yung sinasabi. At saka marami ang nagtaasan niyang kilay na yan dahil parang they were thinking na ikaw yung chairman, ba't parang nagiging bias ka? Diba? Pero yun naman talaga eh. Nakita, wala namang problema. Nakita niya ni Luistro kung ano yung isa, yung kay Sara, nakita rin ni Luistro, ni Congressman Luistro,
yung kay PBBM. So, kaya niya nang i-compare. Meron siyang, she has all the right to compare. Yun lang ang masasabi ko. Alam nyo, kaya yung sinasabi nilang legal weaponization, tsuktsak Chinese sa mga ganyan, mga pautot lang nila yan. Lumalabas ang pahayag na mas malakas daw kasi yung impeachment case kay Sara kaysa dun sa ibang complaints na kay PBBM. Kapag narinig na yung salitang impeachment, ibig sabihin pumapasok na tayo sa ibang level ng politika. Siyempre yan yung di ba? Pag naririnig na yung impeachment, maraming nauulol. Lalo na yung involved, lalo na yung mai-impeach, nauulol. Dito sa topic natin, sino yung main characters natin? Si Luistro, Congressman Luistro, si Vice President Sara, at ang si President PBBM. Lagyan natin ng konteksto. Si Congressman Luistro, siya yung chairman ng Committee on Justice sa Kongreso. Si Sara Duterte na mai-impeach or ini-impeach. Ma'am Brenda Barton, shout out. Si PBBM na impeach pero insufficient sa lahat. Hindi, sa form, sabi nila. Form naman yung pagkakasalansan lang naman ng kaso. So both of them, pero yung kay Sara pumasok. And both of them, no? Himayin natin kasi bakit kinakastigo nyo si meron naman talaga siyang kakayahan or she has all the right to judge. Lahat yan dumaan sa kamay niya. Nakita niya, siya pa nagpasabi, sino in favor of this, in favor of that. Dumaan kay Congressman Luistro yung impeachment ni PBBM, dumaan din sa kamay niya yung at nandyan pa sa kamay niya yung impeachment ni Sara. Yung impeachment ni Sara nag-proceed na. Kaya pag sinabi niyang makakahon ka, wag ka makulit. Di ba man ang purple? Ang kulit eh. Tingnan nyo lang yung political pattern. Ito yung tinatawag na legal weaponization of pressure politics. Nabanggit ko na yan. Diba? Pressure politics, ano ba? Yung kahit ayaw mong gawin, dahil sa pressure, baka gawin mo. Ano ba yung mga posibleng gawin pagka na-pressure ka na? Mag-resign, magkalat, ma-expose. Pressure politics. Ano ba yung i-compare ko dyan kahapon? Yung pain compliance. Alam niyo yung pain compliance? Kunyari binali na yung mo, 'di ba? Yung sa UFC. Pagka in-strangle yung kamay mo or babaliin yung kamay mo, mapupuwersa ka mag-tap kahit ayaw mo. Una, yung mentality na baka maputol yung kamay mo. Pangalawa, masakit yun. So, yung iba, pag mataas yung tolerance ng pain, hindi muna tumatapik. Pero hanggang mabali yung kamay. Pero pagka mabilis magiba yung bodega mo, automatic pag nakaramdam ka ng pain, tumatapik ka ni. Kahit ayaw mong tumapik, minsan muscle memory pag nakaramdam ng pain. Yun yung pain compliance, which is equivalent to pressure politics. 'Di ba? Sa politika, ang kaso, hearing, impeachment, hindi lang yan legal process Political tools din kasi talaga yan. Kaya yung political in nature. Kaya yung mga sinasabi na ginagamit bilang politika, yun nga yun political in nature. Yung impeachment talaga, ginagamit sa political pressure,
image damage, negotiation leverage, power balance, coalition realignment. Di ba? Oh, political pressure na ipaliwanag na natin. Yung damage sa imahe. Maglalabasan dyan eh. Di ba? Hindi man yan yung huli pero kulong, huli pero hindi kulong, parang ganun yan. Di ba? Ano ba maximum yan? Hindi ka na pwedeng tumakbo pag na-impeach ka. Pero sira ka na. Masisira ka. Negotiation leverage. Bakit? Ginagamit yan pang leverage, di ba? Ngayon, tingnan nyo. May, di ba? During nung last impeachment sa Senado, kanya-kanya si anong tawag natin? Nag-o-audition si ganto, nag-o-audition si ganyan. Yun yung negotiation leverage. Power balance. Yung mga sobrang lakas, kayang pahinain ng impeachment. Yung mga sobrang hihina, pag nasa tama ka, malaki probability na mag-increase yung power mo, yung political pool. Coalition realignment. Ano nangyayari? 'Di ba? O, yung NUP, isang halimbawa. Yung NUP, medyo gumaganto, medyo gumaganyan. Sa tingin nyo ba yung 260 plus na pirma dati? 230, 200, basta more than 200 plus na pirma. We can still achieve that? Sa tingin nyo wala pa ba nagbago? Sa tingin nyo walang realignment? Check nyo munang maigi. Yung pag-announce ni Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo, doon pa lang nagkaroon na ng coalition realignment. Kaya yan, ngayon, ito talaga yung political pressure season. Ano yung tunay na laban ngayon? Ang tunay na laban dito ay power balance at future political positioning. Hindi lang to yung tungkol sa kaso eh. Hindi lang yan tungkol sa impeachment. Mas malaki yan. Mas malalim. Tungkol ito kung sino yung lalakas, sino yung hihina sa political chessboard. Di ba? Kaya, anyways, sa politika, yung impeachment, hindi lang yan laban sa korte. Laban nito ng kapangyarihan. Sino mas magiging malakas? Sino yung mapapahiya? Sino yung magkakaroon ng leverage pagdating sa negotiation? Sino magkakaroon ng control sa power balance? Sino yung sesemplang papuntang kabila? Madami, no? Kaya dito lagi kayo manood sa Time ni Banat Boy. Madami kayo matututunan. Pag ako, nag-beast mode na ako ng di ba, Ma'am Brenda Barton? Oh, sabi ko siya, para kay Ma'am Brenda Barton, mag-upgrade tayo ng discussion natin. Di ba? Hindi na to yung panahon para sa pambatang bardagulan, pang-asaran ng itsura. Wala na. Kung itsura usapan, wag na kayong lumaban. Mga DDS. Mga itsura nyo, mga tayta eh. DDS. Promote yourself, Ampeg. Correct! Oh, alam nga namang iyabang ko rito si Tolnyolo. Ako yung nagsasalita. Alam nga iyabang ko si... Di ba? Ma'am Chera Bacho? Hindi pwedeng sila iyabang ko. Iyabang ko yung sarili ko rito. Kakulango. Tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating yung ay karton,
ang